magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat sa panibagong gabing ito na pwede tayong muling makapagbulay ng salita ng Panginoon. Katulad po ng aking binanggit sa nakaraan nating pagbubulay nitong Martes, tayo po ay nag-uumpisa sa pag-aaral ng tungkol sa mga utos ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo nga po ay nag-umpisa sa una, yung pinakamahalaga ng sinasabing utos, ang utos na ibigin ang ating Diyos. Salamat sa mga nakasubaybay at muli katulad ng aking paanyaya sa nakaraan, samahan niyo ako hanggang sa matapos ang ating pagbubulay sa gabing ito para sa ikalawang utos ng Panginoong Hesus na ating pagbubulayan ngayong gabi. Sa gabing ito, ang utos naman na ating pagbubulayan ay ang utos na magsisi. Kung pamilyar kayo sa inyong mga Biblia, lalo tigit sa Bagong Tipan, ay inyong mapapansin sa inyong pagbabasa na ang utos na magsisi ay palaging nakaugnay o nakakabit tungkol sa pagbabago at pagsasaayos ng buhay upang magkaroon ng isang malapit na kaugnayan sa ating Diyos. Halimbawa, ilan sa mga talataan na mapapansin natin ay sa Gawa 2:38 ay nagsasabing magsisi kayo at maniwala sa mabuting balita. Sa Marcos chapter 1 verse 15, ang sabi naman, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Sa Mateo 3:2 ay ganito naman nasabi, kaya't magsisi kayo at magbalik loob kayo sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Kapansin-pansin na sa mga talatang iyon, palaging nasa unahan ang utos na magsisi. Bago ang maniwala, bago ang pananampalataya, at bago ang mabuting balita, sinabi mo nang magsisi kayo. Bago ang taligtan ng iyong kasalanan, nauna mo nang sinabi ay magsisi. Bago ang magbalik loob sa Diyos, nauna mo nang sinabing magsisi kayo. Ang pagsisisi, unang hakbang ng isang taong nagnanais na magkaroon ng kaugnayan sa Diyos o mapanumbalik ang kanyang kaugnayan sa Diyos. At yan ay malinaw sa mga ilang talataang ito na aking binanggit sa mga kanina. Nangangahulugan ito na ito ang una sa lahat. Hindi tayo pwedeng dumiretso sa buhay pananampalataya nang hindi muna natin nagagawa ang unang hakbang na ito. Ang magsisi. Hindi rin natin ito pwedeng laktawan at agad natatalon sa ibang aspeto ng buhay pananampalataya na hindi muna natin pinagsisisihan ang dapat pagsisihan. Yan ay malinaw sa sinasabi ng Biblia. Kung minsan, nilalaktawan ito ng ibang mga tao, nilalaktawan ito ng mga naghahayag ng kanilang pananampalataya, ang iba'y tumutuloy agad sa paglilingkod, tumutuloy agad sa paghayo, nang hindi muna dumadaan sa tunay na pagsisisi. Totoo ito kahit sa pagpasok sa kaharian ng Diyos o sa pag-aanyaya natin sa mga taong mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Kung minsan ang problema ng marami, pilit natin silang inakay sa maniwala, manampalataya, ngunit nakaligtaan natin ng kauna-unahang dapat na mangyari sa kanila. Na bago sila magkaroon ng tunay na pananampalataya, kailangan munang sumadsad sila sa tunay na pagkamalay ng kanilang sarili kung sino sila sa harapan ng Diyos. Sa gayoy, sasadsad sila sa tunay na pagsisisi. Kailangan munang mangyari yun.
At yan ang pagkukulang ng marami sa atin noong una. At itatama natin at itutuwid ngayon. Totoo naman na talagang sa pamamagitan lang ng pananampalataya maliligtas tayo. Ngunit sa mga talatang aking binanggit kanina ay nagsasabing maaaring mawala ng kabuluhan iyon kung ang pagsisisi kinaligtaan mo. Hindi pwedeng basta-basta tayo magtutuloy nang nakalimutan natin at hindi ginawa ang pagsisisi. Maraming mga nagsasabing o naghayag na sila ay mananampalataya at nananampalataya kay Jesucristo. Ngunit hindi mo kakikitaan ng pagbabago ng kanilang buhay. Wala kang makitang tiyak na pruweba na sila'y talagang nagbago. Ngunit nagko-confess sila. They are declaring and claiming na sila ay mga mananampalataya. And yet, walang katibayang makita sa buhay nila. Marahil ang dahilan ay dahil hindi pa talaga sila dumadako sa tunay na pagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Ang salitang pagsisisi ay nangangahulugan daw ng change of mind. Pagbabago ng isip. Ang pagsisisi nag-uumpisa sa isip. Ang takbo ng pag-iisip ang unang dapat na nagbabago, napapalitan. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa Roma 12, talatang 2, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Bago mabatid ang kalooban ng Diyos, bago mo lubos maunawaan ang kalooban ng Diyos, bago ka makasunod sa kalooban ng Diyos, bago ka makahakbang sa pananampalataya, kailangang magkaroon ng pag-iiba o pagbabago ng isip. At yun yung pagsisisi. Sa pagsisisi yun ang mangyari. Nag-uumpisa na baguhin ang takbo ng ating pag-iisip. At kung magbago na ang takbo ng ating pag-iisip, magbabago rin ang ating paggalaw, pagkilos, na siyang titingnan naman ng mga tao at doon nila titingnan, kukunin ang mga pruweba kung tunay nga tayong kay Kristo. Kung walang pagbabago ng isip, wala rin pagbabagong mangyayari sa pagkilos at mga gawa. Dahil ang isip ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. This is the source. Ang sabi pa nga ni Juan Bautista sa Mateo 3:8 sa mga taong naroon sa kanyang paligid habang siya ay nagabautismo, sinasala niya ang ilang mga taong naroon at ang sabi niya, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Kailangang makita sa pamumuhay ang katibayan na talagang nagsisi na. Ngunit paano mangyayari yung kung wala ng tunay na pagsisising naganap? At dahil walang tunay na pagsisising naganap, walang pagbabagong nangyari sa takbo ng pag-iisip at wala ding nangyaring pagbabago sa kung paano mamuhay, gumalaw. Yan ay isang katotohanan. At marahil totoo yan sa ilan sa inyo. At ngayong gabi, kinaakay tayo ng Espiritu Santo na dumako sa lugar ng pagsisisi at tunay na pagsisihan ang dapat nating pinagsisihan noong una pa. Hanggat walang tunay na pagsisisi, wala rin tayong maaasahang tunay na pagbabago. Ang pagsisisi ang nagsisilbing parang tulay para makatawid tayo sa ibang aspeto ng buhay pananampalataya. Hanggat wala kang tunay na pagsisisi, wala rin ang ibang mga gawa mo ay hindi rin pwedeng masabing tunay. Ngayong gabi, titinan natin kung ano-ano ba ang mga papakinabangan natin o matatamo sa ating pagsisisi. Kung tayo magsisisi, ano ang mga
pakinabang nito. Una, na pakinabang ng pagsisisi para sa atin ay yung kapatawaran. Ang sabi ng buksan niyo po muna ang inyong Biblia pala sa Lucas chapter 13 verse 1 to 5. Lucas chapter 13. Tingnan muna natin ang isang eksena dito. Kausap ni Jesus ang ilang mga tao. Lucas 13 talatang 1 hanggang 5. Ganito po ang eksena at sundan niyo ko sa inyong mga Biblia. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. And then, ang sabi ng unang Juan 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Okay, unahin natin yung eksena kay Jesus. May mga taong dumating sa kanya at may daladalang isang masamang balita. At ang kanilang balita ay tungkol sa mga Galileyong ipinapatay ni Poncio Pilato. At talagang masaklap ang kanilang naging kamatayan. At ito'y ibinalita nila sa Panginoong Hesukristo. Ngunit kapansin-pansin na naroon lang sila para mag-ulat ng balitang ito, ngunit sila'y sinansala ni Jesus. At ang sabi ni Jesus, verse 2, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong iyon kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Dahil masaklap ang kanilang naging kamatayan, iniisip ng mga taong ito na karapat-dapat ang mga namatay na yon sa ganung karanasan. At iniisip nila na merong pag-iisip na higit silang mas mabuti kaysa sa mga pinatay na mga Galileyong iyon. Kung minsan, tinitimbang ng tao ang bigat ng kasalanan ayon sa panukat na meron tayo. Kaya minsan ay may sarili tayong pagtatansya na mas masama siya kaysa sa akin. Less akong mas masama kaysa sa kanya. At kung minsan ang mga kaganapan sa buhay ng isang tao ay pinagbabatayan natin para sabihin, ay dahil napakasama niya kaya nangyari sa kanya yun. Dapat lang sa kanya yun. Na para bang pinalalabas natin na higit tayong mas mabuti kaysa sa mga taong ito. Ngunit ang sabi ni Jesus at nabasa niya ang nasa puso't isip ng mga taong ito na lumapit sa kanya, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Paraphrase. Parang sinasabi ni Jesus ang ganito, kung paraphrase ko. Iniisip nyo ba na higit kayong mas mabuti kaysa sa kanila? Wala kayong pagkakaiba.
Yan ang gusto sabihin ni Jesus. Hindi nangangahulugan na masaklap ang kanilang naging kamatayan, ay higit na silang mas masama kaysa sa inyo. Ang kasalanan sa paningin ng Diyos ay pare-parehong masama. Tao lamang ang naglalagay ng sukatan at timbangan para sabihin, mas malaking kasalanan yan, mas maliit na kasalanan nito. Akala ba ninyo? Ang sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya walang sino man sa ating na makapagsasabi talaga na higit akong mas mabuti kaysa kanya. Dahil ang sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala at walang matuwid, wala kahit isa sa paningin ng Diyos. Naging matuwid lang tayo ngayon sa paningin ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin, ngunit hindi dahil sa atin. Mag-ingat sa pag-aakala, sabi ni Jesus. Akala ba ninyo? Sabi nga, maraming namamatay sa maling akala. Maraming nasa impyerno ngayon, talagay ko, ay dahil sa maling akala. Maraming nagdurusa ngayon sa impyerno dahil sa maling akala. Akala nila, okay na sila sa Diyos, pero hindi pala. Akala nila dahil mas kukunti ang ginawa nilang kasamaan nung sila nabubuhay kaysa sa kanilang kapitbahay, akala nila papasa na sila sa Diyos. Pero hindi pala. Akala lang nila. Pero nagkamali sila. Sabi pa ni Jesus, kapag hindi ninyo tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Din kayong lahat. No exemption. No exemption. Lahat ng makasalanan ay nakatakdang mapahamak. Iisa ang hahantunghan ng lahat ng tao na makasalanan. Sa kapahamakan, sa impyerno. Kaya hindi ito usapin ng malaki o maliit na kasalanan. Ito'y usapin ng pagsisisi. Usapin ng pag-amin. Usapin ng pagtalikod sa kasalanan mo. Anumang klaseng kasalanan yan. Kailangan mong pagsisihan. Kailangan mong talikuran. Dahil lahat ng kasalanan ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Lahat ng kasalanan. Sa pag-apply sa trabaho, merong unang requirements kasi siyempre kailangan mo nang mapasahan para ka magtuloy-tuloy, mag-proceed sa ibang mga hinihingi upang makapasok ka. Sa kaharian ng Diyos, parang ganun din. Ang unang requirements na hinihingi para makatuloy ka sa paghakbang sa kaharian ng Diyos o tuluyang makapasok ay ang pagsisisi. Pagsisisi. Lahat ng tao ay malayang ang kaligtasan ay inaalok sa lahat. Kung kaya't lahat ng tao ay merong pagkakataong makatanggap, makaranas ng kaligtasan ito na meron tayo bilang mga mananampalataya kay Kristo. Ngunit, huwag na nating kaliligtaan na kailangan muna natin silang maakay sa pagsisisi. Mawawalang kabuluhan lamang ang ibang mga pagpapagal kung ang pagsisisi hindi naman pala nagawa. Unang-una na kailangang magawa. Hanggat ang kasalanan ay hindi talaga natin tunay na nadidil sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi, magiging napaka-imposible rin para sa sino man sa atin o sa sino mang tao na magkaroon ng isang tunay na maayos na kaugnayan sa Diyos. Hindi ko alam kung meron sa inyo na papayag na makipagrelasyon sa isang taong
niloloko ka. Nagsasabing mahal ka, and yet ang buhay niya ay iba ang ipinapakita. Kung talagang nais nating maging ayos ang tingin sa atin ng Diyos, then we need to repent. At ang pangako ng Biblia naman na siyang ating tatanggapin, mararanasan sa ating pagsisisi ay ito. Kung, sabi ni Juan, Apostol Juan, unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga, hindi lamang ilan, kundi ang mga kasalanan, maaasahan natin na ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Makakaasa tayo na tayo tatanggap ng kapatawaran. Makakaasa tayo na tayo lilinisin maging sa lahat ng ating karumihan kung nakahanda tayong ipahayag, aminin ang ating mga kasalanan at pagsisihan ito and then talikuran. Kailangang nakahanda tayo. Kailangang willing tayo. Si Kristo ay namatay sa krus for that very purpose, upang magkaroon o matanggap ng mga tao ang pagpapatawad ng Diyos. Hindi ipinagkakait ng Diyos ang kapatawaran. Hindi naman ang kagandahan sa ating Diyos. Hindi niya ipinagkakait ang kapatawaran sa tao. Ngunit may kondisyon. At ang kondisyon ay kailangan mong magsisi dahil ng mga kasalanan ito. And then, tunay mong kilalanin si Kristo sa buhay mo bilang iyong Panginoon. May kondisyon, mga kapatid. Nagawa mo na ba ito? Ikaw ay kabilang na sa iglesia? Nagawa mo ba itong unang hakbang na ito? Tunay ka na bang nakapagsisi ng iyong mga kasalanan? Ng iyong mga kasalanan? Kung hindi pa, may pagkakataon pa. Bumalik ka sa paanan ng krus at dooy pagsisihan ang lahat ng dapat mong pagsisihan. At kung ikaw naman ay ngayon pa lamang dumating sa realization na ito, na kailangan mo palang tunay na magsisi, then dito pa lamang tunay na nangyayari at nag-uumpisa ang tunay na pagbabago sa buhay mo. At ang pangako ng Panginoon, patatawarin ang lahat mong mga kasalanan. At lilimutin pa, sabi ng Biblia, at lilinisin ka sa lahat ng iyong karumihan. Hindi ba napaka-laki ng naging kapalit ng ating pagsisisi? Pinatawad na tayo, nilimot na ang ating kasalanan, nilinis pa tayo sa lahat ng ating karumihan. Ang hinihingi lamang ay magsisi. Magsisi. Pangalawa, natatanggapin nating pakinabang ng pagsisisi ay kaligtasan. Sinabi ni Jesus sa mga taong ito sa Lucas, yung talata natin, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Mapapahamak. Para sa lahat na mayroong naghihintay na tiyak na kapahamakan sa lahat ng tao. Tiyak ang kapahamakang naghihintay. Kung hindi pagsisisihan ang kanilang mga kasalanan at tatalikuran ng mga ito. Ang pangungusap na ito ni Jesus ay maituturing nating isang babala sa mga tao at kahit sa ating mga naghayag na nagsasabing mananampalataya na. Ito ay isang babala
Ngunit maituturing din natin ang pangungusap na ito ni Jesus na ito'y isang paanyaya. Isang babala, but at the same time, ito'y isang paanyaya. Paanyaya sa lahat na mayroong pag-asa para maligtas sa kapahamakan. Mayroong pag-asa at ang pag-asang iyon, ang pagkakataong iyon para maligtas sa tiyak na kapahamakan iyon ay kung magsisisi. Mag-umpisa ka sa pagsisisi. Pagsisihan mo, lumapit ka sa Diyos, aminin mo ang iyong kasalanan. Ihayag mo ang iyong mga kasalanan at pagsisihan ang lahat ng ito at talikuran ang lahat ng ito. Hindi sinabi ni Jesus ang mga pangungusap na iyon para takutin lamang ang mga tao. Bagaman, maaaring meron sa kanilang nakaramdam ng ganoon. Hindi natin alam, wala namang sinabi. Ngunit maaaring may nakaramdam ng ganoon na sila'y nakaramdam ng pagkatakot. Kung maaaring iba'y nagalit, nag-alala para sa kanilang sariling kapakanan, kami din pala ay mapapahamak kung hindi magsisisi. Ngayon iniaalok ni Jesus sa kanila ang paraan. Magsisi kayo. Parang sa isang nagmamaneho ng sasakyan na tumatakbo sa maling ruta at yung dulo'y dead end. Pero habang daan, merong nakapaskil na mga warning sign na nagsasabing dead end. Huwag tumuloy. Ngunit hindi niya pinansin. Ano ang kahihinatnan ng driver na yon? Tiyak na kapahamakan. Hindi niya pinansin ang babala, ang paalala, ang sinasabi ng mga warning signs niya. Tiyak na mapapahamak siya. Ganyan din naman sa ating kalagayan bilang mga tao. Tiyak na mapapahamak ang sinuman kung hindi siseryosohin ang babala at paanyayang ito ng ating Panginoong Hesus. Tiyak yun. Walang duda yun. Si Jesus ay nag-aanyaya sa mga tao na magsisi. Talikdan ang kanilang kasalanan. Dahil darating ang araw na sisingilin sila ng kanilang pagbabaliwala sa mga paanyaya at babala na ito ng ating Panginoon. At marahil totoo yan sa iyo. Ang sabi ng 2 Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon. Alang-alang sa inyo, binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Damhin niyo mga kapatid ang nasa loob ng ating Diyos. Ang nasa loob ng ating Diyos ay ayaw niyang ang tao ay mapahamak. Ayaw niyang ang sino man ay mapahamak. Nais niyang ang tao ay maligtas. Kaya daw, ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon. Ini-extend niya ang kanyang nag-i-extend siya ng biyaya para sa mga tao. Binibigyan niya ng pagkakataon para baka isang araw dumating sa puntong lumapit sila sa Diyos at hanapin ang pangangailangan sa Diyos at kilalanin ang kanilang sariling makasalanan at pagsisihan ito. Nagbibigay ang Diyos ang pagkakataon. Gusto niyang maligtas ang mga tao. Ang pangungusap na ito ni Pedro patungkol sa mga taong nasa mundo. Mga taong wala pa kay Kristo. Ngunit binanggit niya ang pangungusap na ito naman. Ang kausap niya dito ay mga mananampalataya. Dahil ito isinulat niya sa grupo ng mga mananampalataya. Kaya kung babasahin niyo sa talatang 1, chapter 3, verse 1, ang sabi niya doon, mga minamahal.
Ikalawang sulat ko na ito sa inyo. Baka totoo rin ito sa atin, mga kapatid. Binibigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataon. Hinihintay ng Diyos na magsisi ka. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan natin ang Diyos sa pagbibigay niya ng pagkakataon at pagtitiis at pagtsatsaga na hintayin ang tao, hintayin tayo, hanggang sa dumako sa tunay na pagsisisi. Nagbibigay ang Diyos. Ngunit gusto kong sabihin na ang pagkakataon ay mayroong pagtatapos. Mayroong dulo. Ang pagkakataon ay nauubos din, nawawala din. Kapag dumating na ang kamatayan, ang pagkakataon mo ay tapos na. Ang pagkakataon mong magbago, ang pagkakataon mong magsisi, ang pagkakataon mong ayusin ang iyong kaugnayan sa Diyos, wala na. Wala ka ng pagkakataon pa. The moment na dalawin ka na ng kamatayan, tapos na ang pagkakataon yun. But as long as you're still alive, at habang buhay ka pa, marahil sinasabi ng Diyos sa iyo ngayong gabi, you still have chance. I'm still giving you a second chance. Repent. Magsisi ka na. Tumalikod ka na sa iyong mga kasalanan. Matagal na akong naghihintay sa iyo. Sa English, ang sabi sa Lucas, unless you repent. Malibang magsisi kayo. Ang salitang maliban ay nagpapahiwatig ng pangangailangan ng immediate action. Maliban. Huwag patatagalin ang pagsisisi. The moment na ipaunawa sa iyo ng Diyos kung sino ka sa kanyang harapan, lumuhod ka sa pagsisisi. Unless you repent, you will all perish. Seryosohin natin ang babalang ito ng Panginoong Yesus. At huwag naman nating tanggihan ang paanyayang ito ng Panginoong Yesus habang binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Ang sabi pa ng Roma 2:5, ngunit dahil sa katigasan ng inyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Ano daw ang nangyayari? Lalong bumibigat ang parusang naghihintay sa mga taong hindi nagpapakita ng interes na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Lalong bumibigat ang parusang ipapataw. Kapatid, huwag mong hayaang maipon ang puot at parusa na ito ng Diyos laban sa kasalanan. Ipapahama ka niyan. Ipapahama ka ng iyong hindi pagsisisi. Lumapit ka sa Diyos. Aminin mo ang iyong kasalanan. Pagsisihan mo ang mga kasalanan mo. At tanggapin mo naman ang mga pangakong ito ng Panginoon. That you will be forgiven and you will be saved sa tiyak na kapahamakan. If you will not repent, you will perish. But if you will repent, you will be saved. Hindi ba? Ganun lang kasimple yan mga kapatid. Na sinasabi ng Biblia. Kung magsisisi ka, maliligtas ka sa kapahamakang yun. Ngunit kung hindi ka magsisisi, tiyak na mapapahamak ka. Ang Diyos ay hindi nagbibiro. Never na nagbiro si Jesus sa kanyang mga salita. And this is serious matter. Pangatlo na pakinabang ay yung pakinabang na tayo tatanggapin. Yung pagtanggap. Acceptance.
Ang sabi sa Lucas, chapter 15, verse 4 to 10. Lucas chapter 15, verse 4 to 10. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpungan na ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan. At ang mga kapitbahay, sasabihin niya, makipagkasaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit, tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi na nangangailangan ng pagsisisi. Ano daw ang nangyayari sa kalangitan? Sabi ng verse 7, nagkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi at tumalikod sa kanyang mga kasalanan. Kahit sa isa lamang na taong magsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan, ang langit ay nagdidiwang. Nagsasaya ang kalangitan. Ito ang pinakamasayang balita at araw na hinihintay ng kalangitan, na ang mga tao ay magsisi, tumalikod sa kanilang kasalanan. At ang mga anghel daw sa langit ay nag-aawitan. Wow! Napakagandang view. Ang paanyaya ng kaligtasan ay para sa lahat. Para sa lahat. Ngunit, ang langit ay magbubukas lamang sa mga taong kinikilala nila o kikilalanin nila ang kanilang kasamaan at ito'y pagsisisihan. And then tatanggapin si Jesus sa kanilang buhay. Malibang ang Diyos ay tunay na naghahari sa buhay ng tao, doon lamang siya magkakaroon ng permiso para pagbuksan ang kalangitan. Hindi rin ibig sabihin na dahil ang Diyos ay pag-ibig, ay ganoon na lamang kadali ang makapasok sa langit. Totoong ang Diyos ay pag-ibig at mahabagin. Ngunit hindi nito inaalis ang katotohanang siya'y namumuhi, nasusuklam sa kasalanan. Subalit ang Diyos ay nakahandang tanggapin ang sino man na nakahandang magsisi at talikuran ang kasalanan. Ang langit ay nakahandang buksan ang kanyang pintuan at papasukin ng sino man na magsisisit, tatalikuran ng kanilang kasalanan, tatanggapin si Kristo sa kanilang buhay bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Masaya siyang tatanggapin ng Ama sa Langit, ng ating Ama sa Langit. Alam niyo yung alibugang anak, ano ang nangyari sa kanya? Siya'y umalis siya sa pudar ng kanyang tatay. Pero paglipas ng ilang mga araw, nang siya ay sumadsad na sa isang kalumulumong kalagayan at pinag-isipan niya ang kanyang kinahinatnan at nang ma-realize niya ang kanyang tunay na kalagayan, naisip niya, mas maigi pa sa piling ng aking ama, babalik ako. Alam niyo ang eksena? Sa pagbabalik ng anak na ito, ang tatay ay naro't nakabang, hinihintay ang pagdating ng kanyang alibugang anak. At ito'y kanyang niyakap at muling tinanggap at kinilala muling anak. Mga kapatid, ang ating Diyos ay Diyos na hindi madamot. Ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin. Ang sabi ng Biblia, siya'y nahahabag sa nais niyang kahabagan.
Siya'y naaawa sa nais niyang kaawaan. Sa isang tunay na nagsisisi, hindi pwedeng tumalikod ang Diyos sa kanya. Sa isang taong tunay nang nagsisisi at tumalikod sa kanyang kasalanan, maaasahan nating hindi ka tatalikuran ng Diyos. Yayakapin ka ng Diyos, tatanggapin ka ng Diyos, at ibibihis pa sa iyo ng Diyos ang karapatang maging anak niya. Bakit natin tinatanggihan? Bakit natin iniiwasan? Ganun pala ito kaimportante. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng tunay na maayos na relasyon sa Diyos hanggat ang kasalanan ay nananatiling nagahari sa ating puso at isipan. Hanggat walang pagbabagong nagaganap from within, wala ding pagbabagong magaganap sa outside, sa panlabas. Sa mag-asawa na ang sayo nagtaksil, nagkasala sa kanyang kapartner, merong nawawala. Nawawala yung pribilehyo na ma-enjoy niya ang kanilang pagsasama, hindi patulad nung dati. Ngunit pwedeng ma-restore yun kung tunay siyang magsisisi sa kanyang ginawang mali. At tatanggapin siya muli ng kanyang asawa na parang walang nangyari. Yun ang tunay na pagtanggap. Pinatawad ka, niligtas ka, tinanggap ka, na parang walang nangyari. Parang walang nangyari. Diba? Ganun ang ginawa ng Diyos sa atin, mga kapatid. Mahal ng Diyos ang nagkakasala, ngunit namumuhi siya sa kasalanan. Kahit gustuhin man ng Diyos, wala siyang magagawa sa isang taong hindi nagsisisi. Kahit ang Diyos ay nagbibigay ng mahabang pagkakataon para sa tao, pero hanggang doon ang magagawa ng Diyos lamang. Hindi niya pwedeng labagin ang ating sariling kalooban. Ibinigay niya sa atin yung free will na yon para pumili at magpasya sa ating sarili. Walang magagawa ang Diyos sa isang taong ayaw magsisi. Ngunit sa isang taong gusto at handang magsisi, asahan mo ang pagbabago na gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Sabi ng Marcos 1:15, dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Sabi ng talata, ngayon na ang panahon, dumating na. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, huwag nyo nang ipagpabukas pa. Maluwang ang daan, sabi ng Biblia, tungo sa kapahamakan, ngunit makipot ang pinto sa kaligtasan. Huwag nating sayangin ang pagkakataon habang mayroon pa tayo. Ang paghahari ng Diyos ay nariyan na. Huwag nating palampasin. Repent now. Panghuli, at ikaapat at panghuli na pakinabang ng pagsisisi ay yung kapanatagan. Ano kaya ang naging reaksyon at naramdaman ng mga taong kausap ni Jesus, ng mga taong nagbalita sa kanya tungkol sa pagpapapatay ni Pilato sa mga Galileo? Nang ang isagot sa kanila ni Jesus ay, akala ba ninyo, higit na mas masama ang mga taong yun kaysa sa iba? I tell you, but unless you repent, you too will all perish. Hindi kayo sila nakaramdam ng pangamba. Hindi kayo sila napaisip na, ano ang ibig sabihin ni Jesus? Bakit niya nasabi yun?
Meron kaya sa kanilang natauhan sa sinabi ni Jesus? Parang wala nang nagtangkang tanongin pa si Jesus tungkol sa bagay na yon. Maaaring ilan sa kanila sinidlan ng takot, pag-aalala, tungkol sa personal nilang kalagayan. At palagay ko'y tama lang na makaramdam sila ng ganon. Tama lang na makaramdam ang tao minsan ng takot at pag-aalala at pangamba tungkol sa kahinatnan ng kanilang buhay. At least maaaring kapahayagan iyon ng pagkilos ng Diyos sa kanilang puso. Nakakaramdam na sila ng takot nung unay walang pakialam. Ngunit sinabi ni Jesus ang mga pangusap na ito, hindi para mabuhay sila sa takot at pangamba at pag-aalala. Sinabi ni Jesus ang mga pangusap na yon para palayain sila sa takot at pag-aalala tungkol sa buhay pagkatapos ng buhay na ito. Gawa 3:19 sa ang dating Biblia version ang sabi ganito, kaya nga mangagsisi kayo at mga balik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon. Ano ang sinasabi ng talata? May kaginhawahan na darating o masusumpungan ng sinumang magsisisit magbabalik loob sa Diyos. Sa English ang sabi NIV, God will send wonderful times of refreshment. God will send a wonderful time of refreshment. Mararanasan ito ng mga taong tunay na magsisisi. Wonderful time of refreshment. Merong dadating ang kapayapaan, darating ang kapanatagan, darating ang aalisin ng pagsisisi ang anumang pangamba. Hindi ba? Meron ng kapanatagan, meron ng kaginhawahan na masusumpungan lamang sa pamamagitan ng pagsisisi at siyang ibibigay ng Diyos. Hindi natin kailangang mabuhay sa pag-aalala at takot. What will happen to me after that? Hindi natin kailangang mag-alala. Secure tayo sa Diyos dahil sa katotohanan ito. The moment na magsisi ka na sa lahat ng iyong mga kasalanan, the moment na tunay mo ng pinagsisihan ang lahat mong mga kasalanan, wala ka na dapat pang ipinag-aalala tungkol sa buhay mo pagkatapos dito sa mundong ito. You should not worry anymore. Kung nag-aalala ka pa at may takot ka pa, baka meron ka pang mga bagay na hindi tunay na pinagsisisihan. Balikan mo ang buhay mo at tingnan mo ano ang mga bagay na ito o bahagi sa buhay at pagkatao mo na maaaring kailangan mong dalhin sa tunay na pagsisisi. Ngunit sa isang taong tunay na nagsisisi, he is secure. Wala ng takot, wala ng pangamba. Bakit natin pipiliin ang isang sitwasyon na nabubuhay sa takot? Gayong pwede naman tayong mabuhay ng panatag, mapayapa at masaya sa piling ng Diyos. Sa pananalig nga lamang sa Panginoong Hesukristo natin pwedeng maranasan yon. Masumpungan yon. Pero katulad ng ating sinasabi kanina pa, first thing first. Dapat munang mauna ang dapat na mauna. At yun ay pagsisisi. Walang shortcut sa kaligtasan, mga kapatid. Bagaman wala tayong naging bahagi sa ikaliligtas ng tao, subalit kung paano natin matatanggap at mararanasan ito, nasa atin ang mga pagpapasya. Huwag nating patatagalin. Huwag nating palalampasin. This is the time para nanais ng Diyos na i-refresh tayo. If you want to be refreshed, maaaring ang dapat mo lang gawin is to repent. Lucas 5:32 ay nagsasabi ng ganito, naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Si Jesus ay bumaba dito sa lupa para sa mga makasalanan.
para akayin sa pagsisisi. At kabilang tayo doon sa mga makasalanan na yun na inabot ni Jesus para maranasan ng isang buhay na ligtas, pinatawad, tinanggap sa kaharian at may kapanatagan na mabubuhay magpakailanman. Ngayong gabi, maaaring dinadalaw ka ni Kristo saan ka man naroon sa parehong layuning ito. Nais kanyang magsisi sa iyong mga kasalanan bago pa mahuli ang lahat. At pagkatapos, tunay mong kilalanin si Kristo bilang iyong Panginoon, tagapagligtas. This is the moment. This is your moment. Inaanyayahan ka ni Jesus to repent. Lucas 24:47, huling talata. Lucas 24:47, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kung ikaw naman, kapatid, ay nagsisi na tunay na pinagsisihan na ang lahat ng iyong mga kasalanan, purihin ang Diyos sa buhay mo. Ngunit hindi nagtatapos doon. Merong inaasahan din naman sa atin sa kanyang pangalan ng ating Panginoong Hesus, pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ipangaral natin sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Hinihingi sa atin, inaasahan sa atin na abutin naman ng iba at mag-umpisa tayo sa ating sariling Jerusalem, sa ating pamilya, sa mga taong malapit at nakapaikot sa atin. Mag-umpisa tayo sa kanila na ilapit sa kanila ang paanyaya ng Panginoong Hesus na ito na maligtas mula sa kapahamakan. Akayin sila sa pagsisisi at pagtalikod ng kanilang kasalanan at akayin natin sila para lubusan nilang kilalanin si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Huwag nating tingnan ang mga tao at panoorin lamang ang mga tao sa ating kapaligiran, gayong alam nating sila'y mapapahamak kung hindi sila magsisisi at tatalikod sa kanilang mga kasalanan. Mahabag tayo sa kanila. Mas masayang pumasok sa langit na kasama mo ang iyong mga mahal sa buhay. Nais kong ayayahan kayo sa isang panalangin sa ating pagtatapos. At idalangin mo. Ikaw una ang iyong sarili. Pangalawa ang mga taong mahal mo na maaaring nangangailangan ng tunay na pagsisisi. Panginoon, papasalamat kami sa babala at sa paanyayang ito na ibinigay mo sa amin ngayong gabi. Dumudulog kami sa inyo, Panginoon, at aming inilalapit ang aming mga sarili. Kung may mga bagay man sa aming buhay na hindi namin nabatid sa nakalipas, na kailangan naming pagsisihan, idako mo kami sa lugar ng pagsisisi, na tunay naming pagsisihan ang lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga ginawang masama, sa isip man, sa salita, at sa gawa, Panginoon. Humihingi kami ng iyong pagpapatawad, ng iyong pagliligtas, ng iyong pagtanggap, at ng kapanatagan na nagmumula sa inyo. Inaabot po namin sa panalangin sa inyo ang aming mga mahal sa buhay, na nagpapatuloy na namumuhay sa kasalanan. Panginoon, abutin mo sila ng iyong biyaya. Hipuin mo ang kanilang mga puso, na dumating sila sa malalim na pagkaunawa, at ma-realize sila na sila ay napapahamak. Tulungan mo kami, Panginoon, para sila'y maabot at maakay namin sila sa tunay na pagsisisi. At sa gayon, lahat, Panginoon, kami ay magpupuri at magpapasalamat sa inyo dahil sa dakilang biyaya na ito na tinanggap namin sa inyo. At ang kalakitan naman ay
nagsasaya at nagdidiwang sa mga kaluluwang nagsisisi at tumatalikod sa kanilang mga kasalanan. Salamat po sa mga katotohanan ito. Iniiwan ko po sa inyo ang buhay ng bawat isa. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.